Hello mga kamori! Ngayong araw ay magluluto naman ako ng ginataang tilapia. At syempre yung isda nga pala ay nalinis na ni mama, kaya naman itong mga ricados na muna ang unang aking gagayatin. At bali isang sibuyas nga lang pala ang gagamitin natin dyan mga mare, dahil nga napakaginto ng presyo ng sibuyas. At pagkatapos ay nagpitpit naman ako ng 4 na piraso na butil ng bawang at ginayat ko nga lang din niya ng maliliit. At syempre hindi nga mawawala yung ating luya dahil nga isda itong ating lulutuin. Yan nga ang magsisilbing pang-alis ng langsa. At syempre pagkatapos ay ginayat ko na nga din pala itong sa isang talong na galing nga dito sa tanim ni mama. At isinunod ko na nga ding hugasan itong mga mustasa na nabili ko nga sa bayan na nagkakahalaga nga lang ng 10 piso ang isa, kaya naman dalawa na nga ang aking binili. At doon ko nga inabili sa naglalako, kaya naman dinalwa ko na dahil nga ako ay namumurahan, dahil kung sa palengke nga ako bibili ay 20 pesos nga ang isang tali ng ganyan. At syempre pinagsama-sama ko na nga pala dito sa ilalim ng kawali itong mga ricados na ginayat nga natin kanina, pati na nga rin yung mga pampalasa ay inilagay ko na nga rin. At bali hinati ko nga lang sa gitna yung mga tilapia at pagkatapos ay naglagay nga lang ako ng kaunting asin para naman magkalasa. Dahil nga ang gusto kong gawin dyan ay ibalot nga dito sa dahon ng mustasa para nang sa ganun kahit nga haluin ay hindi nga ito maduduro. Pero kung ayaw nyo namang ibalot ay wala namang problema dahil okay lang naman yun at depende nga yun sa kaartihan nyo. At isa pa ay depende nga rin yun sa sipag nyo. Kung kayo ay tinatamad ay pwedeng wag nyo na ngang ibalot. Bali nung una isang tali nga lang pala sana ng mustasa ang ilalo ko dahil nga ako ay nararamihan. At dahil nga ako ay nagdadalawang isip at kesa mas mahirapan pa nga yung utak ko ay iisip, ay nilagay ko na nga din itong isang tali ng mustasa. Dahil nga yung ganitong klase ng gulay ay madali ngang masira kesa naman masayang, ay ilahu ko na nga daw, sabi ni mama. At bukod nga sa roon, kapag nga ito ay nainitan ay talagang mabilis nga lumukmay at naunti nga kaagad. At syempre nilahu ko na nga din pala yung 5 years sa rep namin na okra at itong 20 years na talong dito nga sa aming rep. At tignan nyo naman mga mare at kitang-kita nyo naman yung talong na talagang super kulubot na talagang halatang marami nang ang pinagdaanan dito nga sa aming refrigerator. Pero kahit nga ganyan yan kakulubot ay hindi pa naman yan sira at kitang-kita nyo naman na walang katama-tama yan ang uod. Pero mga ilang years nga lang ay hindi na nga yun pwede. Charot. At syempre dahil nga ako ay tinatamad maggata ay hindi ko na nga kinuha yung pangalawang gata niyan, kaya naman yung pinakangkakang gata na nga lang ang aking kinuha. At kagaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo ay depende nga yun sa inyong sipag. Pero kung sinisipag nga kayo ay kuhain nyo nga yung pangalawa dahil nga mas masarap yun. At syempre pagkatapos ay hinayaan ko nga lang dyan sa apoy yan na kumulo para naman sa ganun ay medyo magkati-kati nga yung gata na nilagay natin kanina. At syempre maglalagay nga pala tayo dyan ng siling panigang at yung 2 piraso nga ay binaa ko sa gitna para naman sa ganun ay magkaroon ng kunting anghang. At bukod nga sa roon ay isa din yan sa nagdadagdag ng bango dito nga sa ating niluluto. At syempre yun na yun mga mare, luto na yaan. At ano pa nga bang gagawin natin kundi nga kumain? Dahil nga mas masarap ang pagkain kapag nga mainit natin itong kakainin, kaya naman kain tayo mga kamori. Tapos nung sumapit na nga ang hapon na mga bandang alas 5 ng hapon ay nagpasya na nga kaming sumaka dito nga sa linang nitong aking bebe. Dahil nga itong kanyang best friend ay nangangakit nga na kami raw ay mag night swimming. At baliya ang mag-asawang sweet nga pala ang kasama nga namin sa pagligo sa dagat. Dahil nga isasalubong nga raw namin ang birthday ni Edrexon, kaya naman nangakit nga na mag-swimming kahit nga gabing-gabi. At dahil nga mahal na mahal din niya ng aking bebe, kaya naman pinagbigyan na nga rin. At mag-aalas 10 na nga pala ng gabi nang kami nga ay makabiyahe papunta nga sa Katanawan. Dahil nga ito namang aking driver ay dumaan pa nga doon sa kanilang alumni, kung kaya't naman ako'y surang-sura. Dahil nga ang aming usapan ay hanggang alas 9 nga lang siya doon, pero 9:30 nga ay wala pa. At kako nga sa kanya ay kung hindi pa nga siya dumating ay talagang susugsugin ko na nga siya doon ng itak. Char. At syempre pagkatapos nga ng mahabang biyahe ay nakarating na nga kami dito sa bayan ng Katanawan. At sinadya nga namin talagang dito nga dumiretso dahil nga wala nga kaming kadaladalang pagkain. At dahil nga mag-aalas 11 na rin ito ng gabi ay naubusan na nga kami ng manok sa andok. Kaya naman dito na muna kami nag-stop over sa 7-Eleven ng Katanawan. Dahil nga anong oras na din ito, kaya naman gutom na rin kami, kaya naman nagmerienda na nga kami muna. At bali nagbili nga lang pala kami dyan ng 2 piraso ng siopaw at 2 piraso nga ng hotdog. Dahil nga sa mga oras na yun ay hindi pa nga talaga kami naghahapunan. Kung kaya naman yung mga alaga nga namin sa tiyan ay talagang nag-aalburuto na. At syempre pagkatapos nga namin doon sa 7-Eleven ay nagpasya na nga muna kami ulit maghanap ng amin ngang mabibila ng pagkain. Bali nagtanong-tanong nga pala kami dyan sa mga taong nandito nga sa aming madadaanan kung saan nga kami may mabibila ng mga short order. At sa wakas ay natagpuan nga namin itong Sizzling Bamboo House Cuisine dito nga sa may bayan ng Katanawan. At bali dito nga kami nakabili ng isang order ng sisig at isang order nga ng pansit gisado. At syempre pagkatapos nga naming mag-order ay nagdiretso na nga kami dito sa dagat na aming pupuntahan. At bali
bali dito nga pala kami sa Kanlagkit pumunta dahil nga ito ang pinakamalapit dito nga lang sa bayan ng Katanawan. Tapos ang plano nga sana namin ay hindi na nga kami magrerenta ng cottage dahil nga aapat naman kami. Pero dahil nga pagdating namin dito ay napakadilim at wala nga kailaw-ilaw kaya naman napilitan na nga kaming magrenta. Tapos syempre sa mga oras na ito ay birthday na nga pala ni Edrexon dahil nga alas 12 na nga ng madaling araw. At sa katunayan sa mga oras na yun ay nagre-request nga siya ng kiss sa kanyang asawa. Kaya naman yung kanyang asawa na napaka-sweet ay surang-sura. At fast forward na nga tayo mga mare dahil nga ito ay umaga na nung mga bandang alas 3 nga pala ng madaling araw ay nagpasya na nga kaming magsitulog. Dahil nga hindi naman pwede na hindi nga kami matutulog dahil nga magdadrive sila ng motor. At bali alas 6 na nga pala ng umaga nang kami nga ay magising kaya naman kitang-kita pa nga ang sunrise dito. Tapos sa mga oras na yun ay kami pa nga lang pala ni Jaisel ang gising dahil nga tulog pa nga yung dalawa kaya naman ginising na namin para naman makaligo na nga kami ng mas maaga. Tapos ito namang si Edric ay talagang napakakulit at mag-TikTok nga daw muna kami bago nga daw kami magsiligo. At talagang di na nga kami magkandamayo dahil nga hindi magkaintindihan kung paano nga gagawin niyang step. At talagang ako nga ay nasusura kung bakit nga wala akong katalent-talent sa katawan at yung pag-iinom nga ang binigay sa aking talent ni Lord. Ay grabing buhay to, parang gusto ko na lang lumubog sa lupa. Charot. Tapos syempre bago nga daw maligo ay picture taking nga daw muna itong dalawang mag-asawang ito at kala mo naman talaga ay hindi nag-aaway. Tapos hindi pa nga man lang ako nakakalubog sa tubig ay nakakita na nga agad itong sila Edrexon ito ngang salabay. At mabuti na nga lang at malinaw-linaw pa nga ang mata nito ni Edrexon dahil kung hindi ay muntik na nga siyang madali. Kaya naman agad-agad siyang kumuha ng tsinelas para nga ipanghuli dito sa salabay nang sa ganun ay madala niya nga dito sa pangpang. Dahil nga ito ay natutunaw kapag nga raw nasisikatan ng araw kaya naman dito na niya nga nilagay sa may buhangin na nasisikatan ng araw. At sa totoong buhay ay ngayon nga lang ako nakakita ng salabay at ganyan pala ang itsura niya. At tignan nyo naman mga mare na talagang buhay na buhay pa siya dahil nga natibok-tibok pa. At tunay nga na natutunaw nga siya sa sikat ng araw dahil pagbalik nga namin ay parang ang naglaho na parang bula. At syempre kahit nga nakakita nga kami ng salabay ay naligo nga rin kami kahit sandali dahil sayang naman ang punta namin dito kung hindi nga man lang maaalatan itong aming mga bala. At syempre nagdubli ingat na nga din kami habang naliligo at nagmasid-masid nga sa tubig habang naliligo. Dahil nga napakainam kung makakadikit nga raw yun sa yung balat dahil nga pag yun daw ay dumikit sa yung balat ay parang nga daw asido at talagang masusunog nga yung iyong balat. At halos siguro ay mga 30 minutes nga lang kami na nagbabad nga dyan sa tubig at nagpasya na nga din kaming umahon. Dahil nga mag-aalas 8 na nga din yan na tanghali kung kaya't mainit na nga ang sikat ng araw at masakit na nga rin sa balat. At bago pa man kami umahon ay ito na naman nga ang mag-asawang walang kaaway-away sa katawan. At picturean ko nga raw muna silang dalawa na nagaganyanan at isip mo naman talaga ay tunay eh. At hindi pa nga nakontento at mamaya-maya naman ay si Jaisel naman yung sumaklang ay talaga namang parang tunay. At nang matapos kang maglambingan nga yung dalawang mag-asawa ay nagpasya na nga kaming umahon sa tubig. Dahil nga kung magtatagal pa kami, aabutin nga kami na matinding sikat ng araw sa daan dahil nga kami ay nakamotor lamang. Tapos mahigit nga 1 oras pa ang biyahe namin kaya naman kako ay lumarga na nga kami habang hindi pa masyadong mainit at baka nga pagdating namin doon sa amin ay kami ay malutong na. At syempre pati nga dito sa daan ay nagpapabidyo nga itong dalawang ito at tignan mo nga naman para nga namang nagpiprina. Tapos ang mga datingan pa ay mga Daniel Padilla at Katrina na pagod o tignan nyo naman at naka-couple jacket pa. Tapos syempre sa mga oras na ito ay nagmamadali na nga itong aming mga driver na sweet lover dahil nga doon daw kami mag-aalmusal sa may Santa Maria. Pero dito na nga namin naalala na dispiras na nga pala ito ng bagong taon kaya naman pagdating nga namin doon ay wala ngang luto. Kaya naman ang ending ay dito na nga lang kami nag-almusal sa bahay nga nila Edric. Ang kaso nga lang ay nakalimutan ko na ngang mag-video dahil nga lahat kami ay mga gutom na.